Napapatanong siya na ang RP mukhang pareho lang sa EXP at walang eksplanasyon kung para saan ito gagamitin. Ang nakasulat lang ay dadagdag ang RP kapag mapagbuti ang relasyon sa mga pangunahing tauhan. Tinignan ni Lloyd si Habil at may nakita siya sa taas ng ulo ni Habil, na may nakasulat na ang favorable impression of you na may nakalagay na -30. Nagtataka si Habil kung bakit siya biglang tinignan ni Lloyd. Napapatanong lamang si Lloyd sa kanyang sarili na hindi ba mababa yun at sa isip niya sobrang baba ngayon. Tinawag ni Lloyd si Habil at agad naman itong sumagot na ano yun yang Master Lloyd. At biglang nagsabi si Lloyd na sa tingin niya na gwapo talaga si Habil at lumabas ang system na gusto lamang ni Lloyd na magustuhan. Sumagot naman si Habil na alam din niya din yun at lumabas ang system na may nakasulat ang impression sa'yo ni Habil ay mas lalo pang bumaba at ito ay naging -31 na. Napapaisip lamang si Lloyd kung bakit bumaba kahit pinupuri niya lamang ito. Pero isasantabi niya muna ito na ngayon at hindi muna siya magpadalos-dalos at maging mukhang tanga sa harap niya. Sa pagdating nila sa bayan pumasok agad sila sa tindahan ng alak at agad-agad gumawa si Lloyd ng isang kontrata bilang contractor, host at operator sa proyekto. Pinasa niya sa may-ari na siya ang magbabayad sa lahat ng bagay na nasira niya sa pamamagitan ng pagsakop sa buong gastos sa pagtatayo. Sabay abot nito sa papel na kontrata. Sinabihan niya din ito na kailangan niyang permahan ito at lumabas ang system na may nakasulat na ang may-ari ay nagpapakita ng muka ng naghihinala sa kanya mga mata. Napapasabi lamang si Lloyd dahil sa katawang ito hindi siya mukhang maaasahan at nagpapakita ang system at may nakasulat ritong skill wall na galing sa may-ari. Napapasabi lamang si Lloyd na hindi niya mauukit ang malaking larawan kung hindi niya ito maguguhit sa simula pa lang pero kailangan niyang gawin ang pamamaraan na ito. Ang masungit na muka. At sabi niya sa may-ari ng tindahan na palagi naman silang nagkikita kaya bakit hindi siya naniniwala sa kanya. Agad namang pumirma ang may-ari dahil natatakot ito kay Lloyd. Sinabihan naman siya ng system na isa siyang basura at ito ay sinagot ni Lloyd na wala siyang pake. Kaya agad niyang kinuha ang kontrata at inilagay sa kanyang bulsa at napapasabi itong siya nang sa wakas ay nakukuha na niya ang kanyang unang kontrata na may nakakalokong muka. At sinabihan din niya ang may-ari na ito ang pinakamahusay na pagpipilian at hindi niya ito pagsisihan. Tahimik na tiningnan ni Habil si Lloyd. Pagkatapos noon na sa labas na sila at sa isip ni Lloyd na kailangan niyang gumawa ng maliit muna para hindi na kailangang gawin ang tumpak na sukat. Habang siya ay nag-iisip tinawag siya ni Habil at agad naman itong sumagot. Sabi ni Habil na tinakot mo ba ang may-ari para permahan ang kontrata at gumagawa ka ba ng bagong pattern kalokohan? Napapalingon lamang si Lloyd sa sinabi ni Habil. Sabi ni Lloyd na ikaw ay higit pa sa isang hindi makatwirang uri kaysa sa iyong hitsura. Tinanong niya rin ito na narinig mo na ba ang cognitive distortion? At sumagot Habil na ano yun? At tinuro niya si Habil at sinabihan ito na kung anong ginawa niya dati at noon ay gagawin niya ngayon. Sabi ni ito ay tulad ng pagbaluktot na nananatili sa iyong isip sa oras ng pagtatangi at negatibong pag-iisip. Sabi naman ni Habil hindi ito pagtatangi kundi karanasan at pagtatansya. Napatanong si Lloyd na hindi ang karanasan at pagtatansya ay nagmula sa nakaraan. Napatahimik lamang si Habil at napatanong siya sa kanyang isip na kailan pa ba nagsalita ng maganda ang taong ito. Sabi ni Lloyd na papangitiin niya sila at tahimik na nakikinig si Habil sa kanyang ginawa. Inulit ito ni Lloyd na kailangan mapangiti ang may-ari at ang kanyang ina kahit anong mangyari at sinimulan niya ito. Napasabi na lang si Lloyd ang kanilang mga ngiti. Ay simula ng pundasyon para kumita ng pera sabay was-iwas sa kanyang pala na may kasamang lupa. Habang nagtatrabaho may paulit-ulit siyang sinabi na hukayin ang lupa, ilipat ito, bugbugin ito ng malakas, at ulitin. Sabi pa niya na ang tabla ay mula sa bodega ng mansyon ng pamilyang Baron at ang pangunahing istruktura ng mabibigat na troso. At ngayon ilapat ang pulang luwad na lupa mula sa tabing ilog para sa panlabas. Habang hiningal siya napapasabi na lang siya na ang pisikal na katawan ay sobrang mahina. Sabi ni Habil na sobrang mabilis iyon.
Sumagot si Lloyd kahit na tumagal pera ng isang buong linggo. Sumagot ng pabiro si Habil, madali lang itong putulin sa 3 hiwa ng kanyang espada. At nainis si Lloyd sa kanyang sinabi. Napaisip si Habil na gumawa siya ng isang bagay. At talagang tinutupad niya ang kontrata sa may-ari. Hindi makapaniwala si Habil na ang isang bastos na si Lloyd Frontera ay talagang ginawa ang mga bagay na yan. Habang pinagmamasdan ni Habil si Lloyd na pagod at napasabi sa kanyang sarili na ang kanyang buong ang katawan pero wala siyang oras na magpahinga. Habang ito'y pagod, nagsimula na itong magbiyak ng mga malilit na kahoy. Nagsimula na siyang hamampasa at bigla siyang nagtaka kung bakit bilang nanigas ang kanyang kamay. At ito pala'y hinawakan ni Habil at ito'y kinuha niya kay Lloyd. Tinanong niya si Lloyd kung anong dapat niyang gawin. Sumagot si Lloyd na ang isang kamay ay sumasaklaw ng paalang at ang dalawang kamay ay sumasaklaw ng patayo at ang dalawang kamay ay sumasaklaw ng patayo. Kasing kapal ng isang daliri at maaari mo itong gawing tabla. Sa pagsisimula ni Habil, tinapon niya pataas ang mga kahoy at winisiwas ang palakol, sabay hating ito sa maliliit na piraso. Sa pagbagsak ng mga kahoy sa lupa, ito ay naging tabla na. Namangha naman si Lloyd sa pinakita ni Habil at tinaas niya ang kanyang hinlalaki. At inaasan na niya ito sa magiging sword master balang araw. Pero ito ay hindi naiiba sa modernong kagamitan. Habang tinawag niya si Habil, hinawakan niya ang balikat nito. At sinabihan niya ito ng pwede niya bang tulungan sa paghuhukay ng lupa. Pero nainis si Habil kay Lloyd dahil sa halip na magpasalamat ito, mas lalo itong humiling na gumawa pa ng higit pa. Pero ito na ang kanyang inaasan sa isang katulad niya. At ang system ay nagpakita kay Lloyd at ito ay may nakasulat na si Habil ay nagsisisi. Sinabihan lamang ito ni Lloyd na tumulong lang ba siya dahil siya nag-uusisa. Sinabihan niya din ito na hindi niya ba inisip na magdudulot ng gulo ang lalaking ito. Pero dagdag ni Lloyd na kung gusto niyang makita ang resulta agad. Sinabihan niya ito na magsimula na sila at magtrabaho ng mabilis hanggat maaari. Kaya ngumiti na si Lloyd na simulan na nila ito at natahimik lamang si Habil. Sa isip ni Habil na hindi siya nagkakamali na si Lloyd ay nagbago na simula noong nakaraang araw. Ngunit inisip niya kung ano talaga ang naabot ng hindi mapagkakatiwala ang taong ito. Pero wala siyang pagpipilian kung di matapos ng mabilis at makumpirma. Kaya naghukay silang dalawa ng mabilis at winawasiwas ni Lloyd sabay tusok ng kanyang pala. Sumigaw ng malakas si Lloyd dahil natapos na ang kanilang ginawang silid painitan. At napatanong si Habil kung anong letra ang nakalagay sa itaas at sabi ni Lloyd na ito ay isang brand logo. Habang nakatayo sila sa labas, sinabihan niya si Habil na papasok na sila at suriin ang loob. Habang ngumiti si Lloyd, napasabi siya nang ito ang uri ng problema may dudulot niya sa may-ari at napatahimik lamang si Habil sa sinabi ni Lloyd. Sa kasalukuyan pumasok na ang may-ari at ang kanyang ina. Naging masaya ito dahil parang lumuluwag ang naninigas nitong kasukasuan. At napatanong ang may-ari kung paano nangyari ito, pero napasabi lang si Lloyd na natural lamang ito sa mga tao sa mundong na magulat. Napasabi lamang ang matanda na parang ito ay kapangyarihan ng Gudul Ondol. Nagpasalamat ang may-ari kay Lloyd dahil matagal na rin simula nung ngumiti ang kanyang ina. At nabigla si Habil dahil ngumiti ang ina ng may-ari kagaya ng sinabi Lloyd at kahit ang kanyang ekspresyon sa muka ay nagbago na. Nangako at nagtrabaho siya para sa mga tao. Pero sa isip ni Habil na talaga bang nagawa niyang mapangiti ang dalawang ta?
At hindi pa rin makapaniwala si Habiel dahil parang ibang tao na si Lloyd Frontera pero kahit ano nagawa pa rin niyang pasayahin ang 2 taong ta. Napangiti na lang din si Habil na pasaya nga niya ang 2 mga tao. At lumabas ang system na may nakasulat na ang impression ni Habil ay nadagdagan ng 2 ngayon ang kasalukuyang favorable impression ni Habil ay -29 na at nakakuha si Lloyd ng 36 na rapi dahil sa bahagyang. Tumaas ang pagpapabuti sa relasyon sa pangunahing tauhan, at makikita natin sa mukha ni Lloyd na napapangiti ito ng konti. Pang-aasar na sinabi ni Lloyd kay Habil na ang kanyang inisip ngayon ay paano ta nagawa ng taong ta at hindi na siya patapon ngayon. Sumagot naman si Habiel na kahit kailan hindi niya inisip mo. Napaisip lamang si Lloyd na napamahalaan niya ng mabuti ang kanyang unang kontrata at kailangan niyang gumastos ng maraming pera para sa kahoy pero hindi importante yun. Ang modelong bahay na ito ay para lamang sa promosyon. Nakalipas ang ilang araw marami ng tao ang sumubok sa kanyang silid painitan. Tinawag ni Lloyd ang isang tao at sinabihan ito ng bakit hindi mo subukan sa bahay mo ang kagaya nito sabay tapik sa papel sa mesa. Ipinakita niya ang unang disenyo na hiwalay na gusali at ang pangalawang disenyo naman ay para sa paglalagay sa loob ng bahay. Kung pumirma siya sa kontrata ngayon ay makakakuha siya ng 10% discount sa gastos ng pagpapagawa. Sumagot ang mamamayan na hindi muna sa ngayon. At lumabas ang system at may nakasulat na ang mamamayan ay hindi nagtiwala sa'yo. Sinabihan ito palagi naman silang nagkikita kaya bakit hindi siya nagtitiwala sa kanya. Habang nagsasalita si Lloyd may taong paparating sa kanya. At tinawag siya nito. Sinabihan siya nito na anong kahihiyan ang kanyang ginawa. At ito pala ang ama ni Lloyd na si Arcas Frontera. Ang favorable expression nito ay -20. Natahimik lamang si Lloyd habang tumingin sa kanyang ama.